Okay kapatid, nandito na naman si Abaddon kapatid upang ibahagi ang mabuting salita ng kanyang Panginoong Diyos Ama na si Jesucristo kapatid. Ang pag-uusapan natin kapatid ay tungkol sa kaibahan ng kayamanan dito sa lupa at kayamanan doon sa langit kapatid. Iyan ang pag-uusapan natin at pag-uusapan din natin ang tungkol sa makipot na daan at sa malapad na daan kapatid. Ngunit pag-uusapan muna natin sa topic na ito kapatid ang tungkol sa kayamanan dito sa lupa at sa kayamanan doon sa langit. Sabi ni Jesucristo dito kapatid sa Matthew chapter 6 verse 19, "Huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira kahit ang tanga kahit ang kalawang at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso." Okay, hanggang dito lang tayo kapatid. Sa verse 21 kapatid. Okay kapatid. Sabi ni Jesucristo kapatid, ang mga kayamanan dito sa lupa kapatid ay sinisira lang ng mga tanga at kakalawangin at nanakawin ng mga magnanakaw. Okay kapatid. Ang kayamanan dito sa lupa kapatid ay hindi panghabang buhay. Hindi gaya ng kayamanan doon sa langit kapatid na wala nang sumisira, wala nang tanga, wala nang kalawang, wala nang naghuhukay at wala nang nagsisipagnakaw ng mga magnanakaw. Okay kapatid. Ito ang tunay na kayamanan kapatid na panghabang buhay. Dahil sabi ni Jesucristo dito sa verse 21 kapatid, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Okay kapatid. Kung ang iyong kayamanan kapatid, kung saan naroon ang iyong kayamanan, doroon din ang iyong puso kapatid. Kaya sabi ni Jesucristo dito sa verse 24 kapatid, sabi ni Jesucristo kapatid, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Okay kapatid. Ito ang sabi ni Jesucristo kapatid, hindi ka makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan kapatid. Kaya sabi ni Jesucristo kapatid, ang mga kayamanan dito sa lupa kapatid ay kakalawangin lang yan kapatid. Kakalawangin lang yan at masisira at hindi yan panghabang buhay. At kung mamahalin mo ang iyong mga kayamanan, doroon na iyong puso kapatid. Ang kayamanan mo na ang iyong paglilingkuran, hindi na ang Diyos na si Jesucristo kapatid. Dahil kung saan ang iyong kayamanan, doroon din ang iyong puso. Kaya marami talaga kapatid ang naliligaw dito sa mundo kapatid. Hindi na sila nakakapaglilingkod sa tunay na Diyos Ama na si Jesucristo dahil sa mga kayamanan nila. Dahil sa kayamanan at sa mga ari-arian na natanggap nila. Kaya't sabi ni Jesucristo dito kapatid, pag-uusapan naman natin kapatid ang tungkol sa makipot na daan kapatid. Sabi ni Jesucristo kapatid,
Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak at marami ang do'y nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Okay kapatid, pagsikapan natin kapatid na pumasok sa pintuan, sa makipot na pintuan na sa buhay kapatid. Dahil malapad ang daan kapatid at maluwang ang daan patungo sa impyerno kapatid. Ibig sabihin yan kapatid, yung malapad na daan patungo sa impyerno at marami doon ang pumapasok. Ibig sabihin kapatid, kapag hindi ka na magbabago sa buhay mo, yung mga kahalayan na ginagawa mo noong yung mga kahalayan na ibinibigay dito sa sanglibutan na ito kapatid, tulad ng mga sobrang pag-inom ng alak, mga paglalasing, mga pagsusugal, mga iba't ibang uri ng kahalayan. Yan kapatid, malapad ang daan yan kapatid, patungo doon kapatid sa mga kahalayan kapatid. Yan ang ibig sabihin sa malapad na daan patungo doon sa impyerno dahil kapatid, dahil yang mga pagsusugal, mga kahalayan, mga sobrang pag-inom ng alak, mga iba't ibang uri ng mga kahalayan, hindi naaaliw ang Panginoong Diyos Ama na si Jesucristo niyan kapatid. Hindi naaaliw siya kapatid. Dahil kapatid, naliligaw na kayo kapatid sa tunay na daan kapatid, doon sa makipot na daan kapatid. Dahil sa mga simbahan na ang kanilang mga turo at mga dasal kapatid ang tumutulak sa inyo na gumawa ng mga kahalayan, tulad ng simbahang Katoliko na ginagamit nila si Maria kapatid na takpan ang kanilang mga kahalayan dahil ang kanilang dasal kapatid ganito kapatid: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipagdarasal mo kami sa aming mga kasalanan. So kung ikaw ang makakarinig niyan kapatid, tatakbo sa isip mo kapatid na okay lang akong manood ng mga satanic na mga concert, okay lang ako magsugal, okay lang ako na uminom ng alak, dahil para bang gusto nila na itulak yung mga tao na okay lang na gumawa ng mga kasalanan o mga kahalayan dahil ginagamit nila si Maria para takpan yung mga kahalayan nila. Obserbahan nyo ng mabuti kapatid. Napakalaking mali talaga kapatid sa pagtuturo na iyan kapatid. At isa din ako sa biktima niyan kapatid dahil simula noong bata pa ako kapatid, ang simbahan na Katoliko kapatid ang naka-impluwensya sa isip ko kapatid hanggang lumaki ako kapatid. At ang nakapalibot sa akin kapatid ay puro kahalayan ang nakapalibot sa akin kapatid. Napakahirap ilagan kapatid dahil ang simbahan na ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay tumatakbo sa kanilang isip na okay lang gumawa ng mga kahilayan, mga paglalasing, mga pagsusugal dahil ipinagdarasal na sila ni Maria. Para bang imbis na ang simbahan kapatid gabayan ka na lumayo sa mga kahalayan, sila pa yung tumutulak sa iyo na gumawa ng mga kahalayan. Napakalaking mali talaga kapatid. Yan lang ang obserbasyon ko kapatid. Yan ang dapat ninyong malaman kapatid, na dapat mag-ingat-ingat kayo sa mga turo ng mga simbahan ninyo. Baka yan ang dahilan para mapunta kayo sa impyerno. Okay kapatid? Yun lang kapatid.